Sa Europa, nagpasya na sila ng pinal na desisyon tungkol sa mga na-freeze na ari-arian ng Russia na halos $300 bilyong ang halaga. Ipapasa pa rin ang mga ito sa Ukraine bilang natatanging pautang. Sa pamunuan ng European Union, lalo silang naniniwala na ang tanging maaasahang paraan para matiyak ang pangmatagalang pinansyal na suporta sa Ukraine ay ang ipatupad ang plano ng European Commission na gamitin ang mga na-freeze na reserba ng Russia. Dahil maaaring kailanganin ng Kyiv ng mahigit $200 bilyon para sa depensa at pondo ng budget hanggang sa katapusan ng dekadang ito kung magpapatuloy pa ang digmaan. Kasabay nito, inihayag ng Britanya at Canada na ililipat nila sa Ukraine ang mga na-freeze na ari-arian ng Russia sa kanilang jurisdiksyon na halos 50 bilyon pa. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano nagpasya ang Europa na gamitin ang na-freeze na ari-arian ng Russia para sa Ukraine. Ako si Alexi Pichi sa episode na ito ngayong Oktubre 15. Bago simulan ang episode, hinihiling ko na mag-subscribe kayo, mag-like at mag-iwan ng mahabang komento sa YouTube channel na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pagkatapos, pumili na lang kayo ng kahit anong paraan ng suporta na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta na maibibigay ninyo para sa operasyon ng YouTube channel na ito. Ayon sa Bloomberg, maaaring makatanggap ang Kyiv ng karagdagang mahigit $50 bilyong mula sa paggamit ng mga bansang kanluranin sa mga nakapirming reserba ng bangko ng Rusya. Sumasali ang United Kingdom at Canada sa European Union na kasalukuyang tinatapos ang paggawa ng plano para ilaan ang €100 at €40 bilyong bilang suporta sa Ukraine. Paalala, malapit nang magkasundo ang mga bansang Europeo sa pagbibigay ng reparasyon na utang sa Ukraine sa pamamagitan ng mekanismo na magpapahintulot sa kanila na maiwasan ang direktang pag-aresto sa mga ari-arian ng Rusya. At ngayon, sa European Union ay pinag-uusapan nila ang mekanismong ito dahil mahalagang hakbang ito para sa pagtitiyak ng pinansyal na seguridad ng mismong Europa. May ilan sa Europa na natatakot na masira ang kanilang reputasyon. Baka raw makumpiska o kung ano-ano pa ang perang inilagak ng iba sa Europa para ingatan. Sa natanggap na pondo, makakabili ang Kyiv ng mga sandata, kabilang galing Estados Unidos. Ngunit layunin ng European Union na gawing sariling industriya ng depensa ang pangunahing pinagmumulan ng armas. Para sa perang ito. Bukod pa rito, maaaring gamitin ang perang ito para suportahan ang ekonomiya ng Ukraine. Sa Europa, hindi na tanong kung dapat, kundi kung paano na lang. Simple lang, paano bawasan ang panganib para sa kanila. Batay sa datos ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng United Kingdom noong Marso, mahigit £25 bilyong ng ari-arian ng Russia ang na-freeze, katumbas ng $33.5 bilyong. Ayon sa Bangko Sentral ng Russia, noong simula ng 2022, nagpasya ang mga kanluraning bansa na i-freeze ang mga reserba nito dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Sa British Pound Sterling, naghawak ito ng $37 bilyong at sa Canadian dollars, $19 bilyong. Pinag-uusapan pa kung ilang bahagi ng pondong ito ang ililipat sa Ukraine. Hindi lahat ng reserbang Ruso ng European Union ay ipapasa, humigit kumulang. €200 bilyong o $232 bilyong ang kabuuang halaga ng mga ito ayon sa kasalukuyang palitan. Sa mga ito, humigit kumulang. €185 bilyong ang nasa deposito ng Euroclear. Sa kabilang banda, mga €170 bilyong mula sa halagang ito ay kasalukuyang nasa anyo ng pera na nakuha mula sa pagkatubos ng mga European government bonds kung saan nailagak ang mga pondong ito. Unyon ng Europa, ito ang mga perang pwede nang gamitin. Ngayon, balak ng Unyon ng Europa na ipasa sa Ukraine ang €100 at €40 bilyong o $662 bilyong. Kasama rito ang bahagyang naibigay na pondo mula sa halagang €45 bilyong na dati nang napagdesisyonan ng mga bansa ng malaking pito na ipahiram sa Ukraine kapalit ng mga kinikita sa hinaharap mula sa pamumuhunan ng mga reserba ng Rusya.
Sa halagang ito, mula sa 45 bilyong euro, 18 bilyong euro ang nakalaan para sa Unyon ng Europa. Nag-ambag ang Canada, United Kingdom at Japan ng 9 bilyong euro at ang 18 bilyong euro mula Rusya ay dapat ibigay ng Estados Unidos. Ngayon, iginigiit ni Beli ang kasunduan sa ibang European Union na bansa sakaling maghabla ang Rusya tungkol sa mga asset na ito. Ito pa rin ang pangunahing hadlang sa negosasyon. Ang European Union sa kabuuan o isang grupo ng mga bansa ay nagkasundo na magbigay ng garantiya sa Belgian Euroclear na kaya nilang tugunan ang posibleng mga reklamo ng mga Ruso. Kung sakaling lumitaw ang mga ito dahil sa mga kasong legal. Yung mga Ruso, bulok daw sila at laging sinisiraan ang kanluran, sinasabing masama lahat doon. Pero nilalabag nila ang batas pandaigdig. Pero kapag sila na ang apektado, tumatakbo rin sila sa mga korte sa kanluran, sa mga jurisdiksyon ng kanluran at sinusubukan nilang makuha ang kanilang karapatan doon. Kahit na kung nilalabag mo ang karapatan ng iba, dapat tahimik ka na lang at huwag kang magreklamo. Ang mga garantiya ang ipapalit sa perang kinuha mula sa account ng Russia sa Euroclear para maiwasan sa legal na paraan ang direktang kumpiskasyon ng mga reserbang ito. Maibabalik lang sa Russia ang mga asset kung papayag itong magbayad ng reparasyon sa Ukraine dahil sa kanilang pananakop. Tinanggap na sa European Union ang magaling na desisyon. Ayon sa European Union, kumbinsido ang pamunuan na ang pinakamaasahang paraan ng pangmatagalang suporta sa Ukraine ay ang plano ng European Commission na gamitin ang mga na-freeze na reserba ng Russia. Dahil kakailanganin ng Kyiv sa susunod na 5 taon ng humigit kumulang $200 bilyong kapwa para sa pagpopondo ng budget at pati na rin sa tulong militar. Halos ganun din kalaking halaga sa euro ang nasa account ng Bangko Sentral ng Russia sa depositoryo ng Euroclear bilang pera na natira matapos mabayaran ang mga European government bonds na pag-aari ng Russia. Muli, ang mga autoridad ng Belgium kung saan naroon ang Euroclear ang pangunahing hadlang sa pagkakaroon ng kasunduan tungkol sa paggamit nito. Nagsusumikap ang mga bansa sa European Union para sa pampulitikang kasunduan. Sa susunod na linggo, huling pagpupulong na at iaanunsyo ang desisyon. Nag-aalala ang Belgium na kung ibigay nila agad ang pera, baka habulin ito ng Russia sa korte at mabawi pa, lalo na kung manalo ang Russia. Ibig bang sabihin, Belgium ba ang magbabalik ng halagang iyon? Sabi ng Belgium, gusto nila ng garantiya mula sa lahat ng bansa sa Europa na sabay-sabay haharap kung mangyari ito. Sagot ng European Commission, pumayag sila. Ibig sabihin, bawat isa ay mag-aambag ng isang halaga para lang makasiguro. At kung magtatagumpay ang lahat ng ito, mabilis na sisimulan ng European Commission ang legal na proseso para mailipat ang mga asset pabor sa Ukraine para maibigay na ang unang pondo sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Makakatanggap ang Kyiv ng 140 bilyong euro na bagong pondo. Bukod pa sa 45 bilyong euro na naipasa na ng G7 countries sa Ukraine bilang garantiya mula sa kita ng Russian assets. Ayan. Uulitin ko lang para mas malinaw ang nangyayari. Ang perang kinuha mula sa account sa Euroclear, sa Belgian Euroclear, ay balak palitan ng mga obligasyon ng mga bansa ng European Union na bayaran ang utang na ito. Pero magagawa lang ito kung magsisimula ang Russia na magbayad ng reparasyon sa Ukraine para sa digmaan na sinimulan nito sa aming teritoryo at nagdulot ng pagkasira. Kung tatanggihan ng Russia na magbayad ng reparasyon, wala nang sinuman ang magbabalik ng pera. Sa prinsipyo, gaya ng inyong alam, tapos na ang usapan. Noong nakaraang linggo, sinabi ng European Union na nais nilang isama ang iba pang G7 na bansa sa operasyon, kung saan nakapirmi rin ang pera ng Russia. Matapos makipag-usap kina Germany at France leaders noong nakaraang linggo, sinabi ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na handa siyang gawin ito. Ngayon, sinabi na rin ng Canada na sasali sila sa programang ito. Tatalakayin ang issue sa pagpupulong ng G7 Finance Ministers ngayong linggo. Ibig sabihin handa ng European Union, United Kingdom at Canada na ipasa sa Ukraine ang lahat ng na-freeze nilang Russian assets ayon sa napag-usapang scheme. Nag-freeze ang G7 ng halos $300 bilyong ng assets ng Bangko Sentral ng Russia na gagamitin ng European Union para tulungan ang Ukraine. At ayon sa ilang eksperto, napakatagal na ng digmaan
Kaya posibleng nauubusan na ng pera ang mga Europeo. At dahil umatras si Trump sa pagbibigay ng pinansyal na suporta sa Ukraine, ang mga Europeo na ngayon ang pangunahing taga-suporta ng ating bansa. Dapat tayong maging patas magsalita. May mga pagkakataon na ang mga British, Pranses, Aleman, Polish at iba pang nagbabayad ng buwis ang magpopondo sa tulong para sa Ukraine o kaya ang Russia gamit ang sariling ari-arian. Kaya mas madali para ipaliwanag sa mga tao sa Alemanya, Pransya, United Kingdom at iba pa na si Putin ang magbabayad. Kahit na magdulot ito ng reputational na panganib para sa European Union, mauunawaan pa rin ito ng mga Europeo. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, gaya ng nakasanayan. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo! Paalam sa lahat!